Vamonos, rapido! Habulin ang dalawang iyon! Kailangan na nating tumakas, Ginoong Ibarra. May naisip kong paraan. May bangka naghihintay sa iyo sa kabilang pader. Muna ka na. Paano kay Ilas? Huwag mo na kong aalahanin, Ginoon. Sige, basta sumunod ka. Oh, kaya ko na siya rin. Paalam, kaibigan. Vamonos! Rapido! Fuego! Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit di natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyayari man ay walang maayos na lawas sa lupain ito. Lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung walang sino man na nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sarahan ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa manggagawa? Di na kailangan Don Custodio. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayan ang magtrabaho. Bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang maidudulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio. Kapitan, Kumusta na pala yung binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? mabuti naman po Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Mukhang hindi yan matutuloy. Kasi di ba tutol si Padre Sibayla? Ngunit binigyan na namin ng 2 kabayang kasasan niya, General. At nangako siyang tutulungan niya kami. Ngunit saan kayo kukuha ng pondo? Pag-aambag ang bawat isa sa amin at ang gamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. At mabuti naman kung ganun. Sige, Kapitan. Tila yung nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Kinakagalak pa na ako. Bueno, baka pwede nyo akong saluhan ng serbesa doon. Ayaw minom. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami uminom ng ano. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang iniinom. Pabatid mo kay Padre Camura na mas mabuting tubig nilang kanyang inom kaysa alak kasi kakabuti pa ng lahat. Alam namin ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang Kastila ay apoy. Alam naman nating lahat ang tumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Ito ay hindi kababalaghan, Senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, Anders. Buwalang galang, Kapitan. Benzay. May tatanong ko lang. Alam mo ba kung saan bandang lawa namatay ang isang ginong nangangalang Ibarra? 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 Ano nga ba yun? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga ba, ngunit asan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, at ngayon, 13 taon na ang nakakalipas nang mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa libing ng kanyang Bugat isa din siyang filibustero. At yan ang tinatawag na murang katilibing. Tama ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingang yan. Mga filibusterong katulad nila. Ano
Sa susunod na karawan mo, maaari ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Magandang hapon, Padre. Ano may paglilingkod sa inyo? Kailangan mong magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo ba mabayad ako ng buwis sa sarili kong lupa? Pagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis. Lalaban ako! Itay! Itay, ulihin ang aking iyan! 500 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang inyong kapatid. Natihot kayo kaya! Ano, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo dito? Nung iyo pong nagugulita, nakaraan ako ng 13 taon. Dito rin po sa mismong pook tayo nagkakilala. Ano kasi tingin mo? Isang taong pinalagay kong dakila, isang taong alam ng lahat na maliban sa akin ay patay na. Isang malaking lihim ang iyong alam. Iyong alam mo na ang aking lihim. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-isipan ko muna, Ginoong Simon. Uy, huwag niyo pang pahihintulutan yan. Gabi na naniniral. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig at isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Hernandez. Si Sagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko'y dapat magbigay ang mga estudyante. Anong sa palagay mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Hombres estudiantes. Uy, Kiruga, kumusta? Senyor Simon, mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. At pinautang ko sila para hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami din may utang sa akin. Hindi ko masingil. Wala rin sila nagbigay ng resibo para akin masingil. Mahirap at mapanganib po iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Naunawaan mo ba ako, Kiruga? Oh, siya. Basta ikaw bahala diyan, ba? At hindi ako sasabit diyan. Jesus tong Ibarra. Ako nga 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghintay, nag-alala, umasa at may tuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Ang anak kong si Maria Clara ay patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang kanyang ama, kundi si Padre Damaso.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, Doña Victorina. Magandang umaga. Halika, maupo ka, Ginoong Simon. May dala akong munting regalo para sa bagong isa. Maraming salamat at kay ganda ng mga lamparang iyan. Ngunit hindi mo ba kami sasaluhan sa aming patitipan? Salamat sa iyo, Kalok. Ngunit may mahalaga pa akong gagawin. Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Kristo mo, Ibarra. Matagal na tayong pinagmamasdan. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinarusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senior Simon, Diyos ko, sandali itatawag ko kayo ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, nangyari na ang nangyari. Nais ko sanang sabihin sa inyo. Handa akong makinig, Senior Simon. Totoo ang Diyos na siyang gumagabay sa atin, di ba? Oh, Senior Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan. Nais kong isalaysay sa iyo. Handa akong makinig, Senior Simon. Pinlano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako noon, bumalik ako upang maghiganti sa mga tao na umapi sa akin. Diyos ko, naway patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lang puro saya. Minsan, kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo'y matoto. Tandaan mo na walang maidudulot na mabuti ang paghihiganti. Magdudulot lang iyon ng panibagong kasamaan. Hindi ko pa rin maintindihan, bakit po ako ang pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, iyan ay mga pagsubok lamang, anak. Kailangan mong maging matatag. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kayang lampasan. Naiintindihan ko na ikaw ay naipit lamang sa puot at galit sa iyong puso kung bakit mo ito nagawa ang ganitong mga bagay. Palagi mong tandaan, Simon, na palagi kang may matutunan sa buhay at ang pangyayari mga plano ginusto ng Diyos, hindi niya ito isa sa katuparan kung ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayoy mamatay na akong payapa. Ang kayamanan ang siyang naglilinlang sa isip ng tao, ito ang nagpapadulot at nag-udyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng sariling hangarin, ito ay pinahihintulot ng Diyos na ito ay matagpuan, samantala diyan ka muna sa ilalim ng langit kung saan hindi makakabalik dito ang kasamaan. Dakilang bayani ng Pilipinas, nagpatunay ng karangalan sa ating bayan. Dakilang bayani ng Pilipinas, lubos na salamat, pagpupugay, pakinggan. Jose Rizal, ipasigawan, idolo ng kabataan. Gumamit ng sulat at talino, pinaglaban niya tayo sa mga mananakop. Dakilang bayani ng Pilipinas, halina, sumabay na sa sayaw at awitin. Mga gagayan ng Noli at Elfili, mga matay na buksan, tao'y namulat. Taas noong pagmalaki sa kanyang nagawa, nagsisigawan ang buong bansa. Ang pangalang Dr. Jose Rizal, kabataan, halina at kumanta. Dakilang bayani ng Pilipinas, nagpatuloy ng karangalan sa ating bayan. Dakilang bayani ng Pilipinas, lubos na salamat, pagpupugay, pakinggan. Saan ka man, Luzon, Visayas, Mindanao, naramdaman yaman na kanyang iniwan. Karapatan ay dapat ipaglaban, taas noo para sa bayan.
talaga maitatanggi. Galing ni Rizal mga kapatid.